like that, huh? Yes. Hello, hello. Live na tayo, kuya. Right? Good afternoon. Good afternoon. Happy Saturday. See, iniisip ko pa. Happy Saturday, beautiful people. Good afternoon. Ano yan, kuya? What are you doing? What is that? 31st. 31st. Oh, okay. Okay, wanna say hi? Hindi nga nakita yung kamay mo eh. Hello. Hello daw po. Hello, hello. Good afternoon. It's 12:47 na pala. 12:47 PM na po dito sa Ontario, Canada. Hello, Donald. Thank you for watching. Maraming salamat. Thank you. Happy Saturday. I hope your Saturday is amazing. Kung saan man po kayo sa mundo. Is that in... Oh my God, I could not pronounce it. But thank you guys. Thank you for watching. But anyhow, happy Saturday. 12:47 PM po dito sa Ontario, Canada. Good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man po kayo sa mundo, I hope you are happy, you are healthy, you are safe, and you are enjoying life, di ba? Ganun lang po. Another weekend na naman. I hope your week was good and you are having a fantastic time sa inyong weekend po. Ayan, maraming nagpa-pop up sa akin. So thank you guys for watching. Maria, thank you. Si Tita nga po pala ito. Ay, thank you sa aking mga followers, mabago man or luma. Thank you. Maraming salamat. I really appreciate all of you. Yung tawag nun, mga engagement nyo sa aking business page. I believe nasa business page ako ngayon, Tita Vargas D. So yeah, so anyhow, just touching base with you guys. Ganun pa rin ang buhay. So basically kami ni RG, ang Saturday namin is nagturo na naman ako, and then that's every week anyway. Every weekend, Saturday na lang. Wala na akong Sunday, so which is amazing. So, ligo na rin. Right, kuya? Swimming na din? Yeah. Swimming na rin, di ba? Ano lang talaga, banding lang, and then shopping. We went shopping. Rosana, thank you for watching. And then pauwi na kasi marami tayong gagawin, kuya. What do you wanna do this afternoon? Cleaning. Maglilinis daw po siya. Me, I'm probably gardening. Probably mag-garden ako this afternoon. Itatanim ko na yung aking mga halaman. Hindi ko pa natatanim kasi medyo malamig pa rin. Ayan, naka-jacket pa rin, naka-sweater pa rin. Lalo ngayon malamig. Malamig ngayon. Medyo mahangin din. But anyhow, coffee muna tayo guys. Coffee break tayo. Now, nilagay ko po dyan sa aking caption is mag-start lang talaga. Start lang, and then work on your goals, and then tawag nun, God will do the rest. Kasi ganun lang talaga dapat yun. Kasi kahit naman, I'm not talking about business lang, okay? So, yung kayo guys na sinusubaybayan nyo ako, you know that I have an online business na gino-grow ko, of course. And then, lagi ako nagpo-post sa aking business page, of course. And then, ang tawag nun, na kahit na pag-usapan natin kahit na pag-usapan natin ay employment man or kung gusto nyong mag-umpisa, kung meron kayong iniisip na parang gusto nyong gawin, diba? Jenny, hi po! Yes, hello! Thank you for watching. Kung ano yung iniisip nyong gawin. So let's say kung gusto nyo na, parang gusto nyo mag-apply ng trabaho na yan, or gusto nyo mag-start ng business, kung ano man yung binubulong ng inner self nyo, yung bang pakinggan mo talaga, pakinggan mo yung kung ano yung gusto mo, yung gut feeling mo, yung sinasabing gut feeling, pakinggan mo yun. Kung sinasabi na mag-umpisa ka ng negosyo or mag-apply ka sa trabaho na ito, pakinggan nyo yun. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin talaga.
kung saan ka dadalhin doon. Kahit na minsan, of course, yung ating subconscious mind talagang nakaprogram na yan na tawag nun, parang to keep us safe. Ganun yun. Pero, wag kayong magpapadala kung ano talaga yung tawag nun, talagang ano ba ang term doon? Nawawala ako. Ano ba ang term doon? Be conscious and be tawag nun, ano ba ang term doon? Nakalimutan ko na. May term doon. See, nawawala ako. Siguro more coffee. Tawag nun, talagang be cautious and be conscious din. At saka wag niyong paiiralin yung takot kayo. Tawag nun. Kasi kung yan ang gusto nyo na magdadala para sa sarili nyo is hindi kayo aasenso, hindi tayo aasenso. So, huwag matakot. Dapat malakas ang loob natin. Talagang dapat paiiralin natin yung malakas ang loob natin. Yung belief natin sa sarili natin. Kasi at the end of the day, tayo ang creator ng ating life. Tayo ang architect ng ating life. Hindi ibang tao. So everything starts from us talaga. So kung ano yung binubulong ng gut feeling nyo, kung ano yung binubulong na yun, pakinggan nyo yun, and then i-work out nyo yun. Kahit na medyo takot kayo. Yun nga sinasabi ko palagi, nung mag-start ako sa aking online business, I was not 100%. Hindi ako takot ako dahil online business, bago yun bago. Hindi, ang alam ko na business is traditional business, di ba? Yun ang alam ko. Hindi ko alam ang online business. Aritas, thank you for watching. Hindi ko alam ang online business. And first of all, hindi rin ako tech savvy. Yes, gumagamit ako ng computer sa aking work noon na sa opisina, ginagamit ko yun. But, ginagamit ko lang yun with a certain, tawag nun, thing na para sa work namin. Hindi ako well-rounded talaga when it comes to computer, pero natututo ako. At hindi ako nagpo-post ako, may Facebook account ako, however, hindi ako nagpo-post ng every single day. At lalong hindi ako nagla-live. So na-build yung confidence ko, na-build yung trust ko sa sarili ko na nalaman ko na meron pala akong nakatago na talento na hindi ko alam noon. See, hindi mo talaga malalaman unless na andun ka na sa sitwasyon na yun. Hindi mo malalaman yun. Kaya wag matakot, wag magpapadala sa mga sulsul ng iba, because at the end of the day, yun nga sinasabi ko, tayo ang architect sa buhay natin. Tayo yun. So kung ano yung binubulong sa sarili mo, kung ano yung binubulong ng gut feeling mo, yan ang pakinggan mo, hindi yung ibang tao. Because at the end of the day, kung pakikinggan mo ang ibang tao, yung ibang tao kasi, masaya sila kung pareho kayo ng level. Pero once naaangat ka na, hihilain ka noon pababa. Kasi ayaw nila na mas magaan ang buhay mo. Ayaw nila na maging successful ka. Ganun yun. Pero kung kaya pipiliin din natin kung sino yung nasa paligid natin, kung sino yung circle of friends natin. Kasi yaan ay hihilain, di ba? Na tawag nun, yung salita na tell me who your friends are. Sorry guys, nag-ano lang ako dahil ang bagal-bagal nung kaya na yun. Di ba, na yung salita, yung saying na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So yan yun, kung sino yung nakapaligid sa'yo, mahahawa ka at mahahawa ka. So katulad niyan, kung papalibutan mo ang sarili mo ng mga
mga chismosa, mga nagmamarites lang, walang magawa sa buhay kundi bantayan ng ibang tao, magiging ganun ka rin. Magiging ganun ka rin. Sooner or later, kung naandyan ka pa rin dyan sa paligid na yan, sooner or later, magiging isa ka rin sa kanila. Na? Pero kung papaligiran mo ang sarili mo ng mga tao na mga open-minded na ang interest ay para umasenso sa buhay, ang interest ay para tumulong sa iba, para mag-grow yung sarili nila. Kung ganun ang magiging nasa paligid mo, kung ganun ang magiging circle of friends mo, magiging isa ka rin sa kanila. Sooner or later, kung papaligiran mo ang sarili mo ng mga tao na successful, sooner or later magiging successful ka rin kasi mahahawa ka sa mahahawa ka sa kanilang routine, mahahawa ka kung ano yung ginagawa nila on a daily basis, mahahawa ka doon, so sooner or later magiging successful ka rin, magiging isa ka rin sa kanila. So very very important talaga iyon. Kaya, pero talagang ang sabi ko nga is, talagang mag-uumpisa sa atin. The first step always comes from us. Hindi dapat tayo naghihintay na i-push tayo ng ibang tao. Kasi Emily, thank you for watching. Walang nakakakilala sa atin ng husto. The real us kung hindi tayo. Diba? Yung mga influences, yes, nakakatulong yan. So, yes. So, kaya yun. Depende nga din kung sino ang nasa paligid mo, kung anong influence ang ibibigay nila sa iyo. Emily, thank you for watching. Yeah, kung depende nga din. So, kaya very, very important talaga. So, the first step, hindi lang ako, I'm not talking about business lang dito. Kung kahit na sa work lang. So, let's say kung gustong-gusto mo talaga na halimbawa, gustong-gusto mo na mag-work sa opisina, pagod na pagod ka na. Annabelle, thank you for watching. Pagod na pagod ka na kung ano yung ginagawa mo. Katulad nung lagi ko ina-example ito guys because this is my own experience. Katulad nung ginagawa ko dati nung after kasi ako na mag-nanny is nag-housekeeping ako in the hotel. Break muna tayo. In the hotel. Oh my God, hindi nyo alam kung gaano nakakapagod yun. Okay? I'm grateful na may trabaho ako, pero I know, inside, I know myself na I am made for more. Alam ko na meron pa akong magagawa na hindi lang puro kuskus ang alam ko. Alam ko yun sa sarili ko. So I tried na mag-apply inside lang sa department ko, at applied and then ilang beses ako na tinurn down, at least 3 times ako na tinurn down. So pero hindi ako sumuko doon, talagang nag-apply pa rin ako. Now hanggang sa tingin ko na hindi talaga nila ako ipopromote because I never say no doon sa sabi ng mga supervisor ko, talagang paborito nila ako dahil I never say no. Kung saan ako itatapon, I will do it. Hindi ako mareklamong tao, hindi. So I'll just do it. And then up to the point na feeling ko na ayaw nila ako na ma-promote kasi gusto nila ako doon na lang. Sabi ko sa sarili ko, no, hindi. I'm not made for this only. I know na meron akong kakayahan na mapa-asenso yung aking trabaho, and at the same time, of course, yung income ko. So, yun. So, kaya naglakas loob ako. So, of course, I look for another job, another. So, hindi ako tawag na. So, kung hindi ako nag-umpisa na maghanap outside of that environment, so hindi ako mapunta sa sales and marketing, which is wala akong kaalam-alam, zero experience. Pero naglakas loob ako, nakita ko lang doon sa website na okay lang na walang experience. So, okay lang na walang experience. Wala akong experience sa sales. Okay, apply ako. Punta ako sa interview, natanggap ako. I started zero experience.
Pero, nag-succeed ako doon. Hanggang sa na-promote. See? Pero, kung hindi ko nga ginawa yung first step, kung nagsito lang ako doon sa pagiging housekeeping ko, then, nandun pa rin ako. Diba? So, always talaga, ang first step as para sa galing sa atin. So, talagang pakinggan natin kung ano yung binubulong sa ating ng gut feeling natin. Yun ang pakikinggan natin, hindi yung ibang tao. Kasi ang ibang tao, depende na lang yun kung sino nga yung circle of friends mo, depende na iyon. Pero kung ang circle of friends mo is, ang gusto nila is hihilain ka pababa, then, yun nga, hindi ka talaga aasinso din, di ba? Kasi gusto nila maging ka-level mo lang sila. Okay lang sa kanila kung ka-level mo sila, pero once na umangat ka na, ay hindi na yan, hihilain ka nun pababa. Na? So, yeah, so common sense, there you go, I found the word. Common sense talaga, at saka, yun, kasi yun ang ginagawa ko, pinapakinggan ko ang sarili ko. In the same way, nandun ako sa work na yun, yung nasa kabilang resort ako noon, maganda ang aking work as sales and marketing manager na ako noon, nung mag-umpisa ako sa business ko. Because even if I love my job at hindi nababalanse ang buhay ko, lalo na nung dumating dito sa Canada ang anak ko, kasi wala na akong time sa kanya, puro ako sub sa trabaho ko, diba? So I'm grateful talaga na talagang meron akong ginawa na gano'n, na I'm grateful na may work ako, I'm grateful na nakahanap ako ng trabaho na gusto ko, I'm grateful na maraming nag-improve sa buhay ko. However, hindi pa rin balanse. So that was the point na naghanap na naman ako ng iba. So, inumpisahan ko ang aking business. Diba? So, and I'm glad na inumpisahan ko yun. Kasi kung hindi, today, Saturday, na andun ako, busy ito kasi nasa resort ako. I would have been really busy today. But, see, wala na akong weekend. So, na lang, magtuturo na lang ako in the morning, and then libre na ako in the afternoon, and then on Sunday, Susan, thank you for watching. On Sunday, wala na akong work. So, I would have been really busy kasi weekend ito eh. Kung nasa resort ka, of course, understandable yan na weekends and holidays are your busiest time. Diba? So, yeah. So, kung ano talaga, I hope it makes sense sa you guys yung sinasabi ko. But I just I just wanted for you guys to be inspired talaga na hindi tayo dapat mag-settle kung ano yung nasa atin. Hindi natin dapat iasa sa ibang tao na sila yung mag-dictate ng worth natin, because we are worth more. Yes, we are worth more. Ang daming oportunidad, pero tayo yung ating mga limiting belief, yung ating takot ang pinapairal natin, as opposed to i-push forward natin ang sarili natin, and we believe na kaya natin, because you know what? Kaya. So walang ibang tao na maglilimit sa atin kundi tayo mismo. So yeah, so take that first step. Kung ano man yung iniisip nyo, kung ano man yung gusto nyo gawin sa buhay, take that first step. And of course, prayers, of course. Take that first step, and then gagawin nyo kung ano yung dapat na gawin para makamit nyo, maabot nyo kung ano man yung gusto nyo sa buhay. Dahil kaya nyo. So yeah, so anyhow, I hope it makes sense sa you guys. I hope na na-inspired kayo doon. So just take that first step. And then of course, work yourself forward kung ano man yung dapat na gawin. And then of course, with prayers talaga. Dahil hindi tayo, kung puro work lang tayo, kahit na anong kayod ang gawin natin, kung hindi yan, kung walang blessing sa Panginoon yan, hindi tayo aasinso. Siguro kung aasinso man tayo, kung ano man yung ginagawa natin, but if we are not grateful, if we are not hindi tayo nagpapasalamat kung ano meron tayo, then kukuhanin din sa atin yan, di ba? Because we don't own nothing. Lahat yan sa Panginoon yan, di ba? Richie, thank you for watching. Maraming salamat.
Yeah. So anyhow, I hope na na-inspire kayo guys doon sa sinasabi ko. So anyhow, enjoy the rest of your Saturday. At magpapaalam na ako, nasa dead spot na naman ako. Magpapaalam na ako. So maraming salamat. And enjoy the rest of your Saturday. Enjoy the rest of your weekend. And happy Sunday na diyan sa Pilipinas. Diba kuya? Sunday na doon. Ano? Yeah, happy Sunday na po diyan sa Pilipinas. So maraming salamat again guys. Maraming salamat na sinasamahan niyo ako palagi. Thank you. And so enjoy the rest of your Saturday and I will touch base with you soon. So thank you po. Maraming salamat. Ingat.